Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw, Ate Ja. Sinasabi nila na ang bawat tao ay may sikretong ibabaon sa hukay. Isang lihim na nakakandado sa kaloob-looban ng puso na kahit ang sarili mo, gusto mong lokohin na hindi ito totoo. Pero habang tumatanda ako, napagtanto ko na ang sekreto ay hindi nananatiling tahimik. May mga gabi, tulad nito, na ang katahimikan ay nagiging boses. Isang bulong na paulit-ulit na nagpapaalala sa akin ng aking mga kasalanan. Ako si Lina, 38 na ako ngayon. Sa labas, makikita ninyong isang matagumpay na babae. May maunlad na catering business na ako, na mismong nagpatayo mula sa maliit na puhunan. Mga lutong bahay na handa lang noon para sa kapitbahay, hanggang sa naging supplier na ng malalaking okasyon. May mapagmahal na asawa na hindi nagkukulang sa pag-aalaga at pag-intindi. At isang anak na lalaking 13 taon na, matalino, magalang, at punong-puno ng pangarap. Pero sa loob, para akong isang bilanggo sa sarili kong bahay. Ang bawat ngiti ng asawa ko ay parang sampal sa aking pagkatao. Parang paalala kung gaano ko kadumi kumpara sa kabutihan niya. Ang bawat yakap ng anak ko ay parang tinik na tumutusok sa aking budhi. Dahil sa bawat, mahal kita ma, may kasunod na tanong sa isip ko. Karapat dapat ba akong tawaging ina? Paano ko ba sisimulan? Siguro sa simula, noong akala ko'y alam ko ng lahat tungkol sa pag-ibig. 15 taon pa lang ako noon sa Pampanga. Bata, mapusok, at uhaw sa atensyon. Lumaki ako sa bahay na may disiplina, pero kulang sa lambing. Si Papa ay istrikto. Si Mama naman ay laging abala. Kaya nang makilala ko si Ramon, parang may pinto sa mundo na biglang bumukas. Si Ramon ay tauhan ni Papa sa hardware. 36 na siya noon. Tahimik, masipag, at may kakaibang paraan ng pagtingin. Yung tipong pakiramdam mo, nakikita ka niya hindi bilang bata, kundi bilang babae. Sa murang edad ko, iyon ang hinanap ko. Yung maramdaman na espesyal ako. Unti-unti, sa mga simpleng usapan, sa mga pahapyaw na biro, hanggang sa naging lihim na pagkikita. Hanggang sa dumating ang araw na pinili kong iwan ng lahat. Ang pamilya ko, ang pagiging bata ko, at sumama sa kanya hanggang Iloilo. Akala ko noon, iyon ang great love story ng buhay ko. Parang pelikula, yung tipong laban sa mundo, kabilang dalawa. Binigay niya lahat ng gusto ko. Kung anong hindi ko naranasan sa bahay, ibinuhos niya sa akin. Mga pagkain, mga damit, mga simpleng luho na para sa isang batang katulad ko ay parang langit na. Spoiled ako sa kanya. Akala ko, sapat na basihan ng pagkain at layaw para sabihing mahal ko siya. Siyang naging una ko sa lahat. Sa pag-ibig, sa pagsuway, sa pagiging matanda. Bumalik lang kami sa Pampanga noong 18 na ako. 3 taon din kaming nawala. Ang pagbabalik namin ay puno ng kaba. Hindi ko alam kung tatanggapin pa ba ako ng pamilya ko. Pero pinatawad kami ni Papa. Marahil dahil nakitang maayos naman ang pagtrato sa akin ni Ramon. Marahil napagod na rin siya sa galit. Formal kaming nagpakasal. May simpleng seremonya, may konting handa, at may pilit na ngiti sa bawat litrato. Doon nagsimula ang totoong buhay mag-asawa. Pero doon din nagsimulang mabulok ang pundasyon na akala ko'y matatag. Dahil nasa tamang edad na ako, pinayagan ako ni Ramon na magtrabaho. Naging kahera ako sa isang malaking grocery store. Doon ko unang naranasan ang sarili kong pera. Yung pakiramdam na may kontrol ako sa buhay ko. Si Ramon naman, sa tulong ni Papa, ay naging bus dispatcher. At dito na nagsimula ang lamat. Ibang takbo ng oras para sa amin. Habang ako ay unti-unting namumulat sa mundo. Nakikihalubilo, natututo, nagiging mas kumpiyansa sa sarili. Si Ramon naman ay lalong napapagod. Dahil sa trabaho niya, madalas siyang wala. Maaga siyang umaalis. Gabi na kong umuwi. Minsan, hindi na nga umuuwi dahil sa biyahe. Kapag magkasama kami,
Madalas tahimik. Siya, pagod. Ako, naghihintay ng atensyon na hindi niya maibigay. Habang lumilipas ang mga taon, ang 20 anyos na agwat ng edad namin ay nagsimulang maging pader. Hindi na kami magkaintindihan sa simpleng bagay. Yung mga kwento ko tungkol sa trabaho, sa mga kaibigan ko, hindi na niya masabayan. At siya naman, mas pinipili na lang magpahinga kaysa makipag-usap. Habang ako ay nasa rurok ng aking pagkababae, puno ng enerhiya, nag-aayos, laging mabango at laging nakapustura. Si Ramon naman ay unti-unti nang tinatalo ng edad. Madalas siyang pagod. Ang mga dating sandali ng lambing ay naging madalang hanggang sa ang pagsasama namin sa kama ay naging parang obligasyon na lang. Isang bagay na ginagawa dahil dapat, hindi dahil gusto, hanggang sa tuluyan ng tumamlay. Ate Ja, mahirap aminin, pero parang isa akong bulaklak na naghahanap ng paru-paro. Hindi ko man sinasadya sa umpisa, pero hinanap ko ang pakiramdam na hinahanap ng puso't katawan ko. May sarili kong pera. Maganda ako. At alam kong tinitignan ako ng ibang lalaki. Ang dating pasasalamat ko kay Ramon ay napalitan ng inis. Bakit siya laging tulog? Bakit siya laging pagod? Bakit parang ako na lang nag-iisang buhay sa relasyon namin? Hanggang sa isang araw, dumapong unang paru-paro. Nagsimula ito sa isang stockman sa grocery. Kasing edad ko lang. Palangiti, palabiro, at puno ng sigla. Lahat ng wala kay Ramon noong panahong iyon. Madali kaming nagkaintindihan dahil pareho kami ng mundo. Pareho kaming bata. Pareho kaming naghahanap ng saya sa gitna ng trabaho. Sa umpisa, tinginan lang. Konting biro. Hanggang sa naging mas personal ang usapan. Hanggang sa naging lihim na pagkakaintindihan. Isang hapit na pagkakataon sa likod ng mga naglalakihang kahon ng paninda. Doon nangyaring unang pagtataksil. Isang sandali ng puno ng init, kaba at pagkakamali. Pagkatapos noon, nanginginig ako. Hindi lang sa nangyari, kundi sa bigat ng ginawa ko. Akala ko, isang beses lang. Akala ko, mapapawi nitong uhaw ko. Akala ko, babalik ako sa dati. Pero hindi. Parang may nagising sa loob ko na hindi ko na mapigilan. Ang pakiramdam na hinahanap ko, ang atensyon, ang pagiging hinahangaan. Naging addiction nito. Ang init na hindi ko mahanap sa bahay, hinahanap ko sa iba't ibang braso. Hindi lang sa isa, hindi lang dalawa. Sa bawat pagkakataon, sinasabi ko sa sarili ko na huli na iyon. Pero kapag dumating ulit ang pagkakataon, bumibigay ako. Parang nawala ako sa sarili ko. Hindi ko nakilala kung sino ako. Yung batang si Lina na naniniwala sa pag-ibig. O yung babaeng handang isugal ang lahat para sa panandaliang saya. Kasunod ng stockman, may delivery boy na laging nagbibigay ng matatamis na salita. Hindi siya kagwapuhan, pero marunong siyang magsalita. Yung tipong kahit simpleng, "Ingat ka Lina," ay parang may ibig sabihin. Madalas, siya ang huling kausap ko bago ako umuwi. Hanggang sa isang gabi, hindi na lang salita ang binigay niya, kundi yakap na matagal ko ring hinanap. Tapos, ang ahente ng mga produkto na laging nag-aanyaya ng kape pagkatapos ng shift. Sa una, inosente lang. Kwentuhan tungkol sa benta, sa buhay, sa mga pangarap. Pero sa bawat tasa ng kape, parang may unti-unting nabubuo na hindi ko pinigilan. Hanggang sa isang gabing umulan ng malakas. At imbes na umuwi agad, sumilong kami. At doon ko na naman piniling kalimutan kung sino ako. Pati ang tricycle driver na naghahatid sa akin gabi-gabi, naging bahagi ng aking kasalanan. Siya yung tipo na lalaking tahimik lang, pero ramdam mo ang presensya. Alam niya ang routine ko, ang oras ng uwi ko, ang mga daan na dinadaanan ko. Hanggang sa isang gabi, sa halip na diretso sa bahay, nagpaikot ako. At doon nagsimulang isa na namang lihim na hindi ko na dapat pinayagan. At ang pinakamapang-ahas sa lahat, ang 18 taong gulang na pamangkin ng amo ko. Bata pa siya, punong-puno ng paghanga at curiosity.
Nakikita ko sa mga mata niya ang sarili ko noon. Yung inosente, pero sabik sa mga bagay na hindi pa dapat nararanasan. At sa halip na umiwas, ako pang lumapit. Ako ang nagturo. Ako ang nagbukas ng pintuan na hindi na sana dapat binuksan. Ate Ja, sa loob lang ng 2 buwan, 7 magkakaibang lalaking nakasama ko sa kama. 7 magkakaibang kwento. 7 magkakaibang tagpuan. May mabilis, may paulit-ulit, may mga halong emosyon, at may purong pagnanasa lang. Sa bawat gabi na wala si Ramon, may ibang pumupuno sa pwesto niya. At sa bawat pagkakataon, unti-unti akong nawawala. Hanggang sa dumating sa punto na wala na akong pakialam kung sinong masasaktan. Basta maramdaman ko lang na buhay ako. Hanggang sa huminto ang mundo ko. Lina, buntis ka. Iyan ang hatol ng pregnancy test. Nanginginig ang kamay ko habang hawak iyon. Para akong nahulog sa bangin at walang hahawak sa akin. Pero imbes na saya, matinding kilabot ang nararamdaman ko. Sabi nila, ang ina ang laging nakakaalam kung sinong ama ng kanyang anak. Pero sa sitwasyon ko, 7 silang pagpipilian. 7. Bawat mukha nila, isa-isang naglaro sa isip ko. Sinubukan kong balikan ng bawat araw, bawat oras. Pero parang pinaghalo-halo na ng konsensya ko ang lahat. Paano ko malalaman? Paano ko itatago? At doon lumabas ang pinakamaitim na parte ng pagkatao ko. Ginamit ko ang sitwasyon para sa sarili kong kapakanan. Hindi na ako yung batang nagkamali. Naging isang taong marunong manipulahin ang sitwasyon. Sinabihan ko ang stockman na sa kanyang bata. Nakita ko kung paano siya namutla, kung paano siya natakot. At dahil doon, nagsimula siyang magbigay ng pera. Para sa bata raw. Pero alam kong para rin sa katahimikan niya. Sinabihan ko rin ang pamangkin ng amo ko. Isang bata pa na puno ng takot, na siyang nakabuo. Halos hindi siya makatingin sa akin. Nangako siya ng sustento oras na makatapos siya. At ako, tinanggap ko iyon. Pinagkakitaan ko ang sarili kong pagkakamali. Pero ang pinakamasakit, ang reaksyon ni Ramon. Noong sinabi ko sa kanya, para siyang nanalo sa loto. Hindi ko makakalimutan ang mukha niya. Yung saya na parang matagal niyang hinintay. Umiyak siya, hindi dahil sa sakit, kundi sa tuwa. Sa wakas, Lina, magkakaanak na tayo, ang sabi niya habang yakap-yakap ako. Sa sandaling iyon, parang may sumaksak sa puso ko. Dahil sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano niya ako kamahal at kung gaano ko siya niloko. Pinag-resign niya ako agad. Magpahinga ka lang, reyna ka dito sa bahay natin. Sabi pa niya, inalagaan niya ako sa paraan na hindi ko na kailanman maibabalik. Gabi-gabi niyang hinahaplos ang tiyan ko. Kinakausap ang bata. Parang sigurado siyang ang ama. Minsan, naririnig ko siyang nagdarasal. Nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan siya ng anak. Habang ako'y gustong sumabog sa hiya. Ang bata sa sinapupunan ko ay bunga ng aking paglalaro. Pero ang nag-aalaga sa kanya ay ang lalaking buong pusong naniwala na siya ang ama. Isinilang ko ang isang batang lalaki. Napakagwapo, maputi, malusog. Nang una ko siyang makita, hindi ko alam kung iiyak ako sa tuwa o sa takot. Tuwing tinitignan ko siya, nakikita ko ang pamangkin ng amo ko. Pero minsan, iniisip ko, baka hawig ko lang din naman. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko. Sa bawat araw na lumalaki ang bata, mas lalong lumalalim ang pagmamahal ni Ramon. Kita ko kung paano siya naging ama. Mapag-aruga, mapagpasensya, handang ibigay ang lahat. 13 taon nang nakalipas simula noon. 13 taon na akong tumigil sa lahat ng kalokohan ko. Unti-unti kong inayos ang sarili ko. Naging mabuting asawa na ako. Kahit alam kong huli ng lahat para burahin ang nakaraan. Nagpatayo kami ng catering business na naging matagumpay. Sa bawat lutong niluluto ko, parang sinusubukan kong tubusin ang kasalanan ko. Parang bawat putahe ay may halong pagsisisi. Si Ramon,
na 56 na ngayon, ay masaya. Siya ang pinakamabuting ama na pwedeng hilingin ng isang anak. At ang anak ko, mahal na mahal niyang tatay niya. Walang bahid ng duda. Pero ang takot ay hindi nawawala. Tuwing nakikita ko silang dalawa na magkayakap, tumatawa, o simpleng nagkakwentuhan, tinatanong ko ang sarili ko, anong mangyari kung malaman nilang totoo? Ang katotohanan ang batang itinanggi niya ay maaaring anak ng isang stockman, o ng isang delivery boy, o ng isang batang mag-aaral. Ate Ja, ang puso ko'y isang bilanggo. Ang lahat ng ginhawa namin ngayon, ang bahay, ang sasakyan, ang negosyo, parang lahat ito'y nakatayo sa ibabaw ng kumunoy. Isang maling galaw, isang DNA test, o isang pagtatapat, at guguho ang lahat. Natatakot ako para sa anak ko. Sabi nila, ang karma ng magulang ay napupunta sa anak. Sa tuwing nakikita ko siyang masayang naglalaro, tumatawa ng walang iniintinding problema. Parang may kung anong bumibigat sa dibdib ko. Iniisip ko, paano kung dumating ang araw na siyang magbabayad sa mga pagkakamali ko? Paano kung may katotohanang sumira sa mundong pilit kong binuo para sa kanya? Ayokong pagbayaran niyang mga gabi ng kalandian ng kanyang ina. Ayokong maranasan niyang kahiyan, ang pagkalito, ang sakit na hindi naman siyang may gawa. Pero gabi-gabi, bago ako makatulog, bumubulong ang konsensya ko. Hindi mahina, hindi pa unti-unti, kundi malinaw, paulit-ulit. Parang sirang plaka sa isip ko. Lina, hanggang kailan mo kayang panindigan ng kasinungalingan? May mga gabing napapabalikwas ako sa kama. Tinitignan ko ang kisame, habang katabi ko si Ramon na mahimbing ang tulog. Payapa, walang kaalam-alam sa unos na dinadala ko sa loob ko. Minsan, napapatingin ako sa kanya't napapaisip, paano kung magising siya sa isang araw na iba ng mundo niya? At kapag naririnig ko ang mahinang paghinga ng anak ko mula sa kabilang kwarto, mas lalo akong nadudurog. Gusto kong maging malakas para sa kanya. Pero paano kung ang mismong pundasyon ng lakas ko ay kasinungalingan? Maraming salamat sa pakikinig sa akin. Sa mga kabataang nakikinig, sana'y magsilbi itong aral. Hindi nagsisimula sa malaking pagkakamali ang pagbagsak, kundi sa maliit na desisyon na pinapabayaan nating lumaki. Ang panandali ang sarap, yung mga sandaling akala mo'y wala lang. Yung mga desisyong isang beses lang naman. Ang paghahanap ng init sa labas ng tahanan ay may kapalit na habang buhay na pag-aalinlangan. Hindi ito nawawala. Hindi ito natatabunan ng oras, ng pera, o ng tagumpay. Ang kalayaan na nahanap ko sa braso ng ibang lalaki ay naging rehas na nagkukulong sa akin ngayon. Isang kulungan na ako rin ang gumawa at ako rin ang hindi makaalis. Hanggang dito na lang, Ate Ja. Sana'y mahanap ko ang kapayapaan na matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili. Isang napakabigat na pag-amin mula kay Lina. Ang pagtataksil ay parang lason na unti-unting pumapatay sa pundasyon ng isang tahanan, kahit paggaano ito kapayapa sa labas. Si Ramon ay nanatiling tapat, habang si Lina ay kailangang mamuhay sa ilalim ng anino ng kanyang nakaraan. Ang katapatan ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng totoo, kundi sa paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Ang bawat maling desisyon ay may kaakibat na pananagutan, at ang katahimikan ay hindi laging nangangahulugan ng kaligtasan. Pahalagahan ng taong tapat sa inyo bago pa maging huli ang lahat. Kayo mga kadya, anong masasabi niyo sa kwento ni Lina? Dapat ba niyang sabihin ang totoo sa asawa niya? O mas mabuting manahimik na lang siya para sa katahimikan ng kanilang pamilya? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Hanggang sa susunod na pag-amin. Dito lang sa Ja Confession.